Spokes, ako sa nakikita ko kay Vice President Sara, hindi siya talaga power hungry, no? Katulad ng mga bangag. Dahil kung babalikan nga natin ang 2022 election, mas malakas siya, di ba? Pwede siya talaga magpresidente, pero pinagbigyan niya ang Marcos Bangag, which is nabudol nga tayong lahat. So let's say, for example, itong mga pagtitipon ng mga taong bayan sa buong mundo, buong Pilipinas, dahil Sinda hindi naman nananawagan na talagang mag-aklas o mag-alsa yung mga tao para palitan ng presidente, although nananawagan ang taong bayan na mag-resign si Bangag. So let's say, for example, talagang, talagang nagbunga ito at si Vice President Sara ay ayaw niyang maging presidente. Kunwari lang, sino ang pwede? Well, unang-una, lilinawin natin ha. Hindi nagtatawag ng ganyang revolusyon ang BP. Kasi alam naman niya na bilang isang Pilipino, kahit pa paano, kinakailangan bigyan natin ng kahalagahan natin sa saligang batas. Okay. Pero kung talagang ang taong bayan maghusga na sipain ng mga bangag, walang magagawa. Kinakailangan gawin niya ang kanyang katungkulan bilang isang vice-presidente. At siya talaga ang magsasucceed as president. Sa tingin ko po, hindi para tanggihan ni BP Sara ang paghamon kung mangyari yan. Kasi yan talagang trabaho ng vice-presidente. Kapag wala ng presidente, siya magsasucceed para walang power vacuum. So ayaw ko mag-speculate na mangyayari yun na kapag nawala ang isang presidente dahil nasisanti ng taong bayan at legal naman yan, nagawa na natin 2 beses, na hindi tatanggapin ni Inday Sara ang paghamon. Tingin ko tatanggapin niya dahil abogado naman yan. Obligasyon niya yan. Yeah. Pero hindi, kunwari lang. Kunwari lang. Ayaw niya. Kunyari, talagang, mag-rest na ako, focus na ako sa family ko. So, ano ang pwede? Ang possible lang, legally. Ay, kapag hindi tinanggap yan ni BP Sara, meron tayong order of succession. Pagkatapos ng Vice President, nandyan ang Senate President. Pagkatapos ng Senate President, nandyan ang House Speaker. Let's say mga military. Well, ang military, depende naman po yan kasi alam nyo, sa saligang batas natin, ginawa natin protektor ng taong bayan ang military, no? Nung minsan nga, nabaliwala ang saligang batas dahil nag-alsa rin ng military na binigyan proteksyon ng taong bayan, no? So, sa akin, wag sana mangyari, no? Pero meron na tayong mga president, okay? Kung hindi tatanggapin ni BP Sara yan, baka militar mismo ang mag-rule. Wag naman sana mangyari yun, no? Dahil meron na constitutional successor. Dahil kaya nga, naghalal tayo ng Vice President para hindi mangyari yon na walang mandato ng taong bayan na mamumuno. Malinaw po tayo ha. Sorry, yung mga gustong maghabol ng incitement to sedition, hindi namin sinabi yun. No, yes. Thank you, Spokes, sa magpapaliwanag mo, no? Kasi nga, kaya ako naitanong doon. Kasi na-meet ko si Vice President Sara. Wala ako nakikita sa kanya talagang gigil na gigil siya na, yung bangag, no? Ang nakikita ko lang kay Sara, na focus siya na ibalik si Pangulong Duterte dahil illegal siya na kinidnap ng Marcos Jr. Ang sabi nga niya, mag-move on or mag-focus tayo sa ating mga buhay-buhay. Pero syempre, yung mga tao, hindi naman kayang pigilan yan, Inday. Oo nga. Well, ako nga, humahanga ako sa kanya na habang iba ay talagang naglalaway sa kapangyarihan siya, parang ayaw na niya, parang gusto na lang niya manahimik. Pero sinasabi rin niya, pinasok ko ito. In fact, sinabi niya yan sa tatay niya kasi nung minsan, pinaparesign siya ni PRRD, hindi lang as Deputy Secretary, kundi as Vice President din. Oh, wow. Ang sabi, ewan ko kung nasabi ko na sa inyo to ha, pero ang sabi niya, di ba tinuruan mo kami na kapag kami nanumpa sa katungkulan, na gagawin namin ang katungkulan namin, lalong-lalo na kapag kami hinala ng bayan, gagampanan namin yun. Bakit ako mag-resign as Vice President? Hinalala ko ng taong bayan para dyan. True. Pero ngayon talaga nakikita ko na napakahirap ng lagay ni BP Sara dahil in the first place, ayaw naman niya ito talaga. Mag-file na nga siya na ang tatakbuhan lang niya mayor, nabudol ng isa. Nabudol ng isa na kailangan tumakbo siya. Otherwise, hindi niya matatalo yung taga Bicol, no? Totoo naman dahil kung hindi siya tumakbo, baka Leni Robredo ang presidente ngayon at hindi Marcos Jr., no? Yeah. So, maghirap ng lagay niya na talagang ayaw naman niya, nabudol lang siya, tapos ngayon, meron pang issue na baka naman naglalaway sa posisyon kaya nangyayari ito. Hindi po. Ang mga pangyayari po ngayon ay dahil galit ang taong bayan. Manhid na talaga kayo na hopeless na pagkamanhid kung hindi nyo po nararamdaman ang galit ng taong bayan. Yes, kaya naman talagang ang taong bayan ang kikilos. Hindi natin kailangan kumilos actually. Dahil taong bayan, ang talagang nagpapahiwatig na sukan-sukan na sila sa gobyernong Bangag. Pero kung teka, Spokes, ang tanong ko sa'yo, I don't know kung nakatanggap ka ng mga emails, at mag-ingat ka. Kasi kami ni SAS, may natanggap kami na email, which is video message, na kesyo ito daw ang mga
kapulisan ay gusto ng sukang-suka na sa gobyerno ni Bangag. So it's like an inciting to sedition video na pino-forward sa amin para i-share namin. Ang tawagan namin ni Sas dyan is the name fake news. Ikaw ba, pag ikaw ay ikaw ay matapang na tao na may panindigan para sa bayan, magko-cover ka ba ng mukha? Correct. At sabihin mong ano? At saka bakit ka dakdak ng dakdak? Kung gusto mong mag-revolusyon, edi Lumabas mag-revolusyon ka. Bakit yung mapapasok kay Sas o kay Marley? Bakit papabroadcast mo pa sa Buljakan? Hello, masyado ka namang publicity hungry. I know, kaya mag-ingat kayo mga Walang palangga. exciting to sedition dyan. Sinasabi nga namin, uloy, binubola nyo kami dahil gusto nyo i-broadcast namin para madimanda kami ng inciting to sedition. Sorry, alam namin ang batas. Yes, tsaka sinasabi kasi ni NBI Director Santiago na hinahanda na nila, nagbi-build na sila ng mga cases laban sa atin at sa mga vloggers. So ano naman yung nakikita mong message sa taong bayan na ultimong mga kritiko, ordinary citizen, ordinary Filipinos from all over the world na talagang hahantingin ng gobyerno ni Bangag, mag-post-post lang tayo? Alam niyo po, kapag alam na ng gobyerno na talagang nawala ng suporta ng taong bayan, wala na silang gagawin kundi gagamitin ng dahas at pananakot. So habang nananakot po sila, yan ay pruweba na alam nila na wala na silang suporta ng taong bayan. So patuloy lang po tayo. Shout out day para sa birthday ni PRRD. At bingihin natin sila sa ating shout out day. No? Let us paint the world green. Yes. Green is the color of the day. Yes. Actually, may mga dumating tayong mga bisita ngayon mula sa ngayon kapapasok ko, Ireland, Belgium, at kung saan-saan pa. Isa tayong paboritong bisita nakakarating. Pero mamaya yun, mamaya. Surprise natin yun. Mamaya, mag-vlog ulit tayo. Manginginig ang mga bangag sa ating bisita ngayong gabi. Oo. Correct. So, yeah, alas 6 na pala, no? So, sabi natin 6:30 yung press con natin. But anyway, folks, ano yung ni-expect mo mangyayari bukas sa karawan ni Pangulong Duterte, not only in The Hague, but to the whole wide world? Alam mo, sa buong mundo, magtitipon-tipon ng taong bayan. Magtitipon-tipon sila dahil pagdiriwang ang karawan, magtitipon-tipon sila dahil sila Pilipino na naninindigan na mali ang kidnapping, mali ang pagsusurrender ng isang Pilipino sa mga dayuhan, mali na pinagbibitangan ang pinakamamahal na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan natin. Yeah. Message mo sa naghahunting sa'yo? Come and get me. Come and get us. Yeah. Grabe, talagang mga kababayan, nakakatuwa, ano? Sabihin nyo na ako anong flight nyo, sunduin ko pa kayo sa airport. Sunduin kayo ni Spokes, susunduin namin kayo. Oo nga. Hello, you're looking for us, we're here. We're here. Magkape-kape pa tayo, di ba? So, anyway, Spokes, talagang sabi ko nga, itong laban natin, very historical ito Dahil parang after nung Marcos Sr., although yung mga dilawan na talagang inaapi din, yun ang mga kritiko. Pero ito, worst talaga itong Marcos Bangag Parang naging, kung ang Marcos Sr., ikaw, mas bagets ka bagets ako ng konti sa'yo. So, ano ba yung dilawan? Yeah, may pinag-aralan yung senior. Walang bisyo yung senior. Ito talaga, Bangag talaga, no? So, yes, ayun lang muna yung mga update natin. Folks, may sasabihin ka pa ba sa ating mga palangga? Well, alam niyo po, napakahirap ng aking naging buhay nitong nakalipas na 6 at kalahating taon. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagbigay ng suporta. At doon sa mga nag-aalinlangan pa kung magsasalita, alam niyo po, may Panginoon na bibigay proteksyon doon sa mga nasa tamang landas. So manindigan lang po tayo, ipaglapon po natin ang bayan dahil kung hindi po tayo paglalaban ng bayan Pilipinas, hindi po yan gagawin ng dayuhan para sa atin. Yes, kaya naman mag-antabay lang po kayo dahil ang oras actually dito is alas 6 na ng gabi. Yung mga pumupunta dito sa The Hague, particularly sa ICC, ang mga tao doon kasi come and go. You guys are welcome na maging part nitong history na ito, na talagang magpakita ng suporta. Yung iba nagdadasal, pwede rin kayong kumanta, basta wag lang sobrang lakas, wag lang tayo nakaistorbo sa komunidad. At everyday may mga pumupunta din mga palangga natin doon, nandun yung mga vloggers at kung sino-sino pang mga kaalyansa natin para sa bayan. At paalala ko lang po kasi yung mga reporters at yung mga may mga pumupuntang bangagan mga dilawan doon sa ICC.
Paalala ko lang na wag nyo silang parang i-provoke or something. Kasi yun yung gusto nila. Para makakuha sila ng grounds para ibato sa atin, or maybe they will report us as Pangulong Duterte's supporter, right? What do you think about that? Kasi parang minsan may mga ganung commotion. Well, alam nyo, ayaw ni Presidente Duterte na gawin natin yan. Yeah. Alam mo, nung siya'y presidente, hindi niya pina-impeach. Pinagbawalan niya ang impeachment ni Lenny. Di ba? Sinabi niya, kalokohan yan, why will impeach her? Pabayaan niyo siya dyan, okay? At hindi siya nag-isip na, ano yun, mangbenga ng kahit sino. Mangbenga, oo. Pwede niyang ipinakulong si Noynoy Aquino at ang kanyang mga kaalyado. Walang ganong inisip ang Presidente Duterte. Dahil ang inisip niya, daming problema rito, poproblemahin po pa tayo. No? So, wag niyo na pong gawin yan dahil hindi po yan gagawin ni Presidente Duterte sa kanila. Bagamat, welcome to the Netherlands, Leila de Lima. Welcome kang pumunta dito bukas sa birthday. Yes, magkita-kita tayo. At papakitaan ka naman namin kung na sibilisado naman kami. Kaya lang, hindi ka talaga mahal ng tao doon bukas. Hindi talaga kayo mahal ng tao. Sabi ko mga smokes kanina, no? Imagine mo, ito kung ako ay hindi ko gusto ang Pangulong Duterte o let's say kung sino man kinikriticize. So, hindi ako mag-spend ng time and money para to travel, di ba? Pero sila, they spend their time and money to travel dito. Alam niyo, mga walang sweldo yan habang nagpupunta sila rito. Dahil bukas, araw ng trabaho, no, talaga nag-leave. Nag-option sila na wag nang magsweldo. Tsaka ang layo ng mga pinanggagalingan. No? Hindi lang naman dito lang yan sa Netherlands, from all over. Yeah, I mean si De Lima, no? Tsaka yung mga bangagan na supporter. Kumbaga, kung ayaw nila kay Pangulong Duterte, bakit pumupunta pa siya dito para gumastos ng pera? Kasi alam niya na walang boboto sa kanya. Dahil siya ay number 1 kalaban ni Duterte. Kaya kumukuha ng eksena, no? Gumagawa ng eksena. Konting mga dilawan pa na diehard para bumoto sa kanya. Pero alam mo, ang issue dito hindi na Duterte Marcos. That's true. Ang issue na dito, Filipino at dayuhan. Yan na talagang tunay na issue rito.